aming Panginoong Jesus. Aming Panginoong Jesucristo. Na aming Diyos at aming Panginoon. Our Lord and our Savior. Lord, umagang ito, Lord, we are here, Lord God. We are here, Lord God. Lord, that is around us as our life. We are here. The reason why we are here, Panginoon, our strength, Panginoon, is to worship you. Praise the Lord. Yes, Jesus. Yes, praise the Lord. Yes, Lord. Salamat po. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Yes, Jesus. You are love. You bring light to the darkness. You give hope. You restore every heart that is broken. Great are you, Lord. You give life. You are love. You bring light to the darkness. You give hope and restore. You restore every heart that is broken. Spoken. Great are you, Lord. It's your breath. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise. Till we're lonely. Yes, Lord. Sing once more to you life. You give life. You are love. You bring light to the darkness. You give hope. You restore every heart that is broken. Sing. Great are you, Lord. It's your breath. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise. Your breath. Pour out our praise. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise. Till we're lonely. Yes, Lord. Let's sing together on the praise for our life. And all the earth will shout your praise. Our hearts will cry. These bones will sing. Great are you, Lord. Sing all over. When all the earth will shout your praise, our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. Praise our Lord of the earth. When all the earth will shout your praise, our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. Once more for the earth.
once more, it's your bread. It's your bread in our lives. So we pour out our praise. We pour out our praise. It's your bread in our lives. So we pour out our praise. We pour out our praise. It's your bread in our lives. So we pour out our praise. We pour out our praise. It's your bread in our lives. So we pour out our praise. Fill it all thee. Yes, Lord. We give you praise. Hallelujah. Let's pray. Our Father in heaven, thank you for this morning, O God. Thank you for the life of the congregation, Panginoon, that we are here today, Panginoon. We are here to worship you, to glorify your name this morning, O God. Lord, for all those things, Panginoon, thank you for the blessings, Panginoon. Thank you for giving us strength, Panginoon. Thank you for your guidance, Panginoon, in our everyday life, Panginoon. Lord, help us, Panginoon, to know you more and more, Panginoon, this morning, Panginoon. Even every day, Panginoon, help us, Panginoon, to know you more and more, Panginoon. Lord, may our life, Panginoon, will walk to your will every day, Panginoon. May in our life we see your goodness, Panginoon. Lord, you are faithful, you are lovable, God, Panginoon. Thank you so much, Panginoon. Every day we commit sin, Panginoon. Thank you for your forgiveness, Panginoon, for giving us our sin, Panginoon. Lord, this morning, dalangin namin, Panginoon, ang aming mga kapatid, Panginoon, na wala pa sa lugar nito, Panginoon. Guide them, Panginoon, make them safe, Panginoon, patungo sa lugar nito, Panginoon, upang makasama namin sila magpulit, magpasalamat sa umaga nito, Panginoon. Panginoon, sa lahat ng may nakaramdaman, Panginoon, they have sickness in their body, Panginoon. Make them heal, Panginoon, in Jesus' name, Panginoon. All the sickness, all the problems, Panginoon, all the trials, Panginoon, will be disappear, Panginoon, in the mighty name of Jesus, Panginoon. Yes, Lord, hallelujah, Panginoon. Hallelujah, Lord. Thank you so much, Panginoon. We glorify your name this morning in the mighty name of Jesus. Amen. Hallelujah. God is good. All the time. And all the time, God is good. let's say today is today. Hallelujah. Praise the Lord. I'm resting my hands inside. I'm leaving my past behind. I'm setting my heart and mind on you, Jesus. I'm reaching my hands to yours, beginning to so much more. And knowing that all you have in store for me is good, it's good. It's the thing you have made. I will rejoice and be glad in it. The days the day you have made. I will rejoice and be glad in it. And I won't worry about tomorrow. Just thinking what you say. The day's the day. The day's the day. Putting my fears inside. I'm leaving my house behind. I'm giving my hopes and dreams to you, Jesus. I'm reaching my hands to yours, believing there's so much more. You told me that all you have in store for me is good, it's good. It's the day you have made. I will rejoice and be glad in it. It's the day you have made. I
Yes, Lord. Let's give our praise to our Lord this morning. Make this song our personal song of our Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Hallelujah. Sing. When I look into your holiness, when I gaze into your loveliness, when all things that surround become shadows in the light of you, when I found the joy. When I found the joy of reaching your heart, when my will becomes enjoying your love, when all things that surround become shadows in the light of you. Let's sing, I worship you. And I worship you. And I worship you. The reason I live is to worship you. Oh Lord, and I worship you. And I worship you. The reason I live is to worship you. Sing one more time. Looking for your holiness. Hallelujah. When I look into your holiness, when I gaze into your loveliness, when all things that surround me, when all things that surround become shadows in the light of you. Make it personal. When I found the joy of reaching your heart, when my will becomes controlling your love, yes, Lord. When all things that surround become shadows in the light of you. Let's proclaim. And I worship you. And I worship you. The reason I live is to worship you. Oh Lord, I worship you. I worship you. And I worship you. The reason I live is to worship you. So once again, when I look into your holiness, yes, Lord. When I look into your holiness, when I gaze into your loveliness, when all things that surround become shadows in the light of you. When I found the joy, oh, when I found the joy of reaching your heart, when my will becomes controlling your love, yes, Lord. When all
Amen. Let's open our Bible in John chapter 7, verse 1 to 9. Let's read. After this, Jesus went about in Galilee. He would not go about in Judea, because the Jews were seeking to kill him. Verse 2. Now the Jews' feast of food was at hand. So his brother said to him, Leave here and go to Judea, that your disciples also may see the works you are doing. For no one works in secret if he seeks to be known openly. If you do these things, show yourself to the world, for not even his brothers believe in him. Jesus said to them, My time has not yet come, but your time is always here. The world cannot hate you, but it hates me because I testify about it that its works are evil. You go up to the feast. I am not going up to this feast, for my time has not yet fully come. After saying this, he remained in body. That is the reading of God's word. Morning, everyone. Morning. Just as Ken just said. So no worry, my vision is not really good. So
even you don't have makeup. Good morning, everyone. Let's focus to our Word of God. Today, God gave us His Word. John chapter 7. Today, my title is God's Time, not my time. 내 때, 나의 때가 아닌 하나님의 때라는 제목으로 함께 말씀 나누겠습니다. 우리가 지난 6장의 설교를 마무리하면서요. 세상이 말하는 메시아의 모습은 자신들이 원하는 모습의 메시아. 그리고 이 땅에서 우리를 높은 자리에 앉혀줄 수 있는 그런 세상의 왕 같은 메시아를 원한다는 것을 이렇게 살펴봤었습니다. Sa pagtatapos ng sermon natin sa chapter 6, makikita natin ang mga image ng Mesias na hinahangad ng mundo ay isa sa akma ng kanilang sariling pamatayan. Isang Mesiyas na parang isang hari ng mundo na maaaring magbigay sa atin ng mataas na posisyon sa mundo nito. What happened, mga bata? Your teachers leave you guys? Very good, that's true. When you listen to the word of God, you want to memorize. You write down other drawing? No? Thank you. Read carefully, even difficult word. Okay? 그래서 6장에서 보면요, 예수님께서 물고기 2마리와 조이떡 5덩이로 5,000명을 먹이셨어요. 한 2만 명 된다는 이야기 했어요. 그런 기적을 행하셨을 때에 그토록 열광하며 예수님을 따르던 무리들을 우리가 볼 수 있었습니다. Kaya sa chapter 6 nang gawin ni Jesus ang himala ng pagpapakain ng 5,000 katao gamit ang 2 isda at 5 tinapay na sibata, nakita natin ang mga pulutong ng tao ang mga sumusunod kay Jesus ng may lapis na sigasig. 하지만 예수님께서 자신이 내가 하늘로부터 온 생명의 떡이야. 그리고 내가 이 땅에 온 이유는 너희들이 이 세상에서 잘 먹고 잘 살고 높아지고 유명해지게 하기 위해서 온 것이 아니고 십자가에서 내가 죽으려고 왔어. 진정한 생명을 허락하기 위해서 왔어. 라고 이야기했을 때에 성경에 뭐라고 얘기해요? 제자들이라고 이름했던 자들, 그들이 떠나갔다라고 이야기했어요. Gayunman, ang magsalita sa Jesus tungkol sa pagiging tinapay ng buhay mula sa langit at ang dahilan kung bakit siya naparito sa lupang ito ay hindi upang tulungan kang kumain ng maayos, umangat ng mataas na katayuan o maging isang sikat sa mundong ito, kundi upang magkaloob ng tunay na buhay sa pamamagitan ng kanyang kamatayan doon sa krus at ang mga tinawag na kanyang mga disipulo ay umalis o iniwan din siya. So, if you are a church member, not automatically you became the disciple. Please be mind. 그럼 오늘 우리가 살펴볼 7장의 내용은요, 초막절에 관한 내용이에요. 초막절. Ang nilalaman ng chapter 7 na ating susuriin ngayon ay ang kwento ng kapistahan ng mga tabernakulo. 이스라엘 백성들에게는요, 7절기라는 게 있어요. 7개의 절기예요. 그 시작은 6월절로 시작돼요. 6월절 다음에 무교절을 지나고요, 초실절이 있습니다. 그와 이어져서 49일, 77에 49, 그 49일의 흐르는 기간을 77절이라고 불러요. 그리고 그 49일과 이어지는 50일째가 되는 그날이 오순절이에요. 이스기야프리. 그리고 오는 절기가 나팔절입니다. 나팔절. 후 나팔을 불면서 승리를 선포했던 그 나팔절. 그리고 속죄일이 그 뒤에로 와요. 그리고 마지막으로 이스라엘 백성들이 광야에서 초막을 치면서 살고 있었던 그 하나님의 은혜로만 살아야 됐던 그것을 기억하기 위해서 지켰던 날이 오늘 이야기하는 초막절입니다. Ang mga Israelita ay may 7 kapistahan at nagsisimula ang mga ito sa Pasko o Passover. Pagkatapos ng Pasko ay ang kapistahan ng tinapay na walang legadura o
Feast of Unleavened Bread. At kasunod nito ang kapistahan ng unang ani o Feast of First Fruit. Pagkatapos nito ay sinundan ng 40 days na araw na tinatawag ng kapistahan ng Sanlinggo o Feast of Week. Pagkatapos ng 40 days, ang ika-50 days na araw ay tinatawag na Pentecostes o Pentecost. At ang sumunod na kapistahan ay ang kapistahan ng mga trompeta o Feast of Trumpets. At pagkatapos nito ay ang araw ng pagtubos o Day of Atonement. At ang panguli, ipinagdiriwang ang kapistahan ng Tolda o Kubo, Feast of Tabernacles, upang alalahanin ng mga Israelita na naninirahan sa mga tolda o kubol habang sila ay nasa ilang. Should I ask that can you make a question for youth? That is it. After the verse 30, I will give you question. If you correct, right. If you not correct, lucky. Anyway. You want once again? You want to explain once again? Yeah, okay. Once again. Ang mga Israelita ay may 7 kapistahan at ito ay nagsisimula sa araw ng Pasko o Passover. Pagkatapos ng Pasko ay ang kapistahan ng tinapay na walang levadura o Feast of Unleavened Bread. At kasunod nito ang kapistahan ng mga unang ani o Feast of First Fruit. Pagkatapos nito ay sinusundan ng 49 days na tinatawag na kapistahan ng Sanlinggo o Feast of Weeks. Pagkatapos ng 49 days, ang ika-50 days ay tinatawag na Pentecostes o Pentecost. Ang kasunod na kapistahan ay ang kapistahan ng mga trompeta o Feast of Trumpets. At pagkatapos nito ay ang araw ng pagtubos o Day of Atonement. At ang panghuli, ipinagdiriwang ang kapistahan ng Tolda o Kubo o Feast of Tabernacles upang alalahanin ng mga Israelita na nininirahan sila sa Tolda, sa Kubol, habang sila ay nasa ilang. Okay. 여러분 아직도 6월절을 지키는 이단들도 있어요. 6월절을 지키는 이단들. 그리고 유대인들도요. 아직도 그 절기를 지켜요. 그래서 초막절에는 그들 집의 옥상에 초막을 만들어서 거기에서 지내면서 초막절을 지킵니다. Meron pa rin mga kulto o grupos ng relihiyon ang nagdiriwang ng Pasko o Passover. At hanggang ngayon ay pinagdiriwang pa rin ng mga Hudyo ang mga kapistahan ito. Sa panahon ng kapistahan ng Tolda o Kubol, Feast of Tabernacles, kung saan minsan ay gumagawa sila ng mga tolda at kubol sa kanilang mga bubong at doon sila nananatili habang ipinagdiriwang at ginugunita ang kapistahan. This is the most important about the seventh fiesta. 여러분 하지만 여기서 가장 중요한 것이 뭐냐면요. 이 모든 이 7절기, 이 모든 절기들은 예수 그리스도를 설명하고 있다는 거예요. 그러니까 이단들이요 다른 의미로 이 절기를 해석해서 이용한다는 것을 우리가 볼 수 있다는 거예요. Ngunit ang mahalagang bagay dito ay lahat ng 7 kapistahan ito ay tumutukoy at pinapaliwanag ang tungkol kay Jesucristo. Makikita rin natin ang maling aral o kulto na binibigyan ng ibang kahulugan ang mga kapistahan ito upang ilayo at iligaw ang mga tao mula sa katotohanan. 그러니까 여러분들이 어떤 다른 복음이나 이단의 교리에 넘어가지 않을 수 있는 이것을 분별할 수 있는 가장 쉬운 방법이 뭐냐면요. 그들이 성경을 자신들 스스로 해석을 하는지 아니면 예수 그리스도로 해석을 하는지를 보면 쉽게 우리가 분별할 수 있어요. 예수 그리스도를 해석하면 바른 복음 아니면 Sa makatuwid, ang pinakamadaling paraan para malaman mo upang hindi malingdang ng ibang ebanghelyo ay makikita natin kung binibigyan kahulugan nila ang Biblia sa kanilang sarili sa pamamagitan ni Jesucristo. Kung binibigyan kahulugan nila ito sa pamamagitan ni Jesucristo, ito ang tunay na ebanghelyo. Pero kung hindi, ito ay maling ebanghelyo. 우리가 6장을 살펴보았을 때요, 제자들과 많은 무리들이 예수님을 떠나갔다라고 얘기했어요. 그죠? 그 이유가 뭐예요? 자신들이 원하는 모습의
메시아가 예수님이 아니었던 거예요. 또한 자신들이 원하는 이야기를 하지 않았던 거예요, 예수님께서. 그래서 예수님이 떠났어요. Makita natin ng chapter 6, nakita natin iniwan ng mga disipulo at ang isang malaking pulutong ng mga tao si Jesus. Ang dahilan kung bakit sila umalis ay dahil hindi si Jesus ang Mesiyas na gusto nilang makita o inaasahan at hindi nila sinalaysay ang kwentong gusto nilang marinig. Not only they leave from Jesus Christ, what else? 그 떠나간 이들이요, 예수님을 죽이려고 하는 것으로 오늘 본문을 시작합니다. 딱 1절을 보겠습니다. At sisimulan natin ang passage ngayon sa mga umalis at nagtangkang patayin si Jesus. Sama-sama natin tingnan ang verse 1. John chapter 7 verse 1. Let's read it together. 1, 2, 3. After this, Jesus went around in Galilee, purposely staying away from Judea, because the Jews still were waiting to the his life. Amen. This is where the New Creation Church also. There is a Mamagata, many do. Please, you also follow my sermon being available. 여러분, 이 사건이요, 2000년 전에 예수님에게만 일어난 사건이라고 생각하세요? 아니에요. 오늘날 교회에서도 이 사건이 동일하게 일어나고 있는 것을 볼 수 있습니다. So palagay mo ba kay Jesus lamang nangyayari ang pangyayari ito? 2,000 taon na ang nakakalipas. Makikita natin ang mga pangyayari ito ay nangyayari din sa simbahan ngayon sa parehong paraan. I want to give you one case, for example, in Korea church. 그러면 한 신비주의 교회가 있었어요, 한국에. 이 일을 금으로 바꾸고요. 안진뱅이가 일어나고요. 많은 병자들이 고쳐지는 기적을 보였던 그 목사가 있습니다. 그런데 그 일을 통해서 교회가 많은 제적을 축적하게 되었어요. 그리고 담임 목사는 거의 하나님과 동급이 되어집니다. Ito ay illustration lamang. May isang pastor sa isang mystical na simbahan o mystical church na gumagawa ng mga himala. Tulad ng pagpapalit ng ngipin ng dito, pagpapalakad ng mga pilay, at pagpapagaling sa maraming may sakit. Sa pamamagitan ng mga gawain ito, ang simbahan ay nagkamit ng napakalaking pinansya na nagkukunan. At ang nakatatandang pastor ay halos umangat sa posisyon ng Diyos sa loob ng simbahan. 하지만 그 목사가 지금까지 해왔던 모든 그 기적들, 미라클이 거짓이었고 사기였다는 사실이 밝혀져요. 그래서 그 교주가요, 세상으로부터 많은 질타를 받게 돼요. 그리고 재판에도 넘어갑니다. 그리고 감옥에 가요. 그런데 그럼에도 불구하고 여전히 거기 교인들이라고 하는 그 사람들은 자신들의 교주가 목사이고 하나님께서 보내신 이 시대에 뛰어난 하나님의 종이라고 믿고 있다라는 거예요. Gayunman, lumabas na ang lahat ng ginawa ng pastor na ngayon ay puro kasinungalingan at pandaraya. Kaya ang pinuno ng mundo, nagtatanggap ako ng maraming kritisismo mula sa gobyerno, ipinasa sa paglilitis at napunta sa bilangguan. Gayunpaman, naroon pa rin na naniniwala ang mga tao sa kanilang mga lider na reliyon ng mga pastor na ito ay nagmumukod kami na lingkod ng Diyos sa panahon ito na ipinadala ng Diyos. 그래서 그들은 자신들의 그 교주를 욕하는 자들을 무력을 가해서라도 제압하려는 모습들을 있었어요. 이 모습이요, 여러분, 마치 2000년 전에 예수님께서 기존의 유대인들을 비판하고 그들의 종교성에 잘못되었다는 것을 밝혀줬어요. 그것을 제사장들을 비롯한 종교 지도자들이 그것을 듣고 자기들을 지키려고 예수님을 죽이려고 마음먹었고 결국엔 어떻게 해요? 십자가를 못 박아 죽여버립니다. Bukod pa rito, sinusubukan nilang supilin ang mga pumupuna sa kanilang pinuno. Kahit na sa pamamagitan ng paggamit ng pwersa at pag-uugali ito ay katulad kung paano 2,000 taon na ang nakakalipas. Pinuna ni Jesus ang umiiral na mga Hudyo at isiniwalat ang mali ng kanilang pagiging religyoso. Nang marinig ito, ang mga pinuno ng reliyon, kabilang ang mga pari, ay nagpasya na patayin si Jesus. Sa kalaunan, siya ay pinako sa krus, hindi ba pareho lang din ang pangyayari?
여전히 오늘날의 교회도요. 자신들의 신앙의 연수가 그리고 교회가 자신들이 원하는 메시아가 되어서요. 그 교회에 그 메시아 그 교회가 그 메시아에 대한 것들에 못 미치게 되거나 자신들이 지켜오는 것들을 욕하는 것을 보면 수단과 방법을 동원해서라도 올바른 것을 알려주는데도 불구하고 그것들을 제거하려고 하고요. 자신들의 것들을 지키려고 하는 모습을 우리가 오늘날 교회에서 보고 있다는 거예요. Sa kasalukuyan, makikita natin ang mga simbahan na gumagamit ng anumang paraan upang alisin ang pagtuturo ng tama at protektahan ang sarili nilang mga bagay. Kapag nakikita nila ang simbahan ay nagiging Mesiyas na at ang kanilang hinahangad, o kapag nakikita nilang ang Mesiyas ay nagkukulang na sa mga bagay na kanila naiingatan. 여러분 기독교는요 이 세상에서 절대 뛰어나고 빼어나오고 높은 자리에 오르고 부자가 되는 그런 교인들을 만들기 위한 종교가 아니라는 겁니다. 예수님 믿으면 이렇게 부자가 된 사람은 그 복 받는 그 이야기는 올바른 복도 아니고요 복음도 아니라는 것입니다. Mga kapatid, ang Kristyanismo ay hindi isang relihiyon na ginawa upang magkaroon ng mga pananampalatayang namumugtangi, anyag at umaangat sa mataas na posisyon at sa pinagpalang yumayaman. Ang mensaheng nagsasabing, kapag naniwala ka kay Jesus, pagpapalain ka at magiging ganito ang iyong buhay, ay hindi tunay na pagpapala at hindi rin ito tunay na ebanghelyo ng Diyos. 그래서 요한은요 그러한 육신의 정욕과 앞목의 정욕과 이생의 자랑들로 똘똘 뭉쳐져서 부서지지도 않고 부술 생각도 없는 그런 인간들의 죄성을 우리에게 폭로해주고 있는 거예요. 오늘 본문에서도요 그 죄성이 정확하게 나타납니다. 함께 3절부터 5절을 보겠습니다. Ipinapakita sa atin ni Juan ang makasalanang kalikasan ng sangkatauhan na mahigpit na nakagapos sa pagnanasa ng laman, pagnanasa ng mata at kalaunan ay buhay na hindi nasisira o may anumang intensyong masira. Ang makasalanang kalikasan iyon ay iniyakaya din ng passage natin ngayon. Tingnan natin ang verse 3 to 5. Through this passage, please remind me you by yourself. If we do have lust of flesh, the lust of eyes, and the pride of blood, please repent. Repent. Please repent of Jesus. John chapter 7, verse 3 to 5. Let's read together. 1, 2, 3. Jesus rather said to me, Go away here and go to Judea, so that your disciples may see the miracles you do. No one wants to become a public figure in secret. Since you are doing these things, show yourself to the world. For even these false brothers did not believe in me. 우리가 5절을 보면요. 예수님의 형제들도 예수님을 믿지 않았다라는 것을 이야기하고 있죠. 여기에서 있는 이라고 번역된 헬라어 단어가 가르예요. 가르. 이 단어의 뜻이 뭐냐면 왜냐하면 왜냐하면 이라는 뜻이에요. 그러니까 세상과 사람들 앞에서 예수님께서 기적을 나타내셔야만 끝나는 거예요. 왜요? 그래야 동생들과 제자들이 예수님을 예수님으로 믿겠다는 거예요. Kung titignan natin ang verse 5, sinasabi nito, maging ang mga kapatid ni Jesus ay hindi naniwala kay Jesus. Dito, ang salitang Griego na isinalin bilang ito ay gar. Ang kahulugan ng salitang ito ay dahil. Sa makatuwid, nangangahulugan ito ng kinakailangan gumawa sa Jesus ng mga himala sa harap ng mundo at mga tao. Dahil sa gayon lamang maaaring maniwala ang kanyang mga kapatid at ang mga disipulo kay Jesus bilang isang tunay na Mesiyas na isinugo ng Diyos. 여러분, 이 형제들이 이야기하는 것은요, 세상의 이치에 정확하게 맞는 일이에요. 전혀 잘못된 일이 아니에요. 오히려 형제들이 제안한 것처럼요, 세상에 예수님이 자신이 누구신지 보여주고, 세상에서 주목도 받고,
호응도 받으면서 예수님께서 높은 자리에 올라가면 많은 이들에게 예수님의 이름을 알리면서 사셨을 거예요. 그리고 그들을 따르던 제자들도요, 가족들도요, 예수님을 따라서 높아졌을 것입니다. Ayon sa pamamaraan ng mundo, hindi ito mali sa kabaligtaran tulad ng iminumungkahi ng mga kapatid ni Jesus. Siya ay namumuhay sana isang mataas na posisyon. Ipinakilala ang kanyang pangalan sa marami, habang ipinapakilala sa mundo kung sino si Jesus. Tumatanggap ng intensyon at suporta mula sa mundo. Ang mga disipulo at pamilya na sumusunod sa kanila ay aangat din sana ang kanilang katayuan sa pamamagitan ng pagsunod kay Jesus. So let's think about again. Let's think about this again. Very deeply. 여러분, 형제들이 이 요구를 예수님께 한 그 진짜 의도가 뭘까? 그들이 원했던 것이 진정으로 예수님께서 세상에서 높아지길 원해서 이 요구를 했다고 생각하십니까? 저는 아니라고 생각합니다. 그들이 원했던 것은 예수님을 이용해서라도 자신들이 높아지려고 했던 것이지 예수님을 높이려고 했던 것이 아니었다는 겁니다. 마가복음 10장 35절부터 37절 함께 볼까요? Tignan natin ito. Ang tunay na intensyon ng mga kapatid na ang hilingan ito kay Jesus, sa palagay mo ba ay gagawa nila ang kanilang hilingan ito kay Jesus? Dahil ang tunay nilang nais ay maluwalhati sa mundo. Ang nais nila ay gamitin si Jesus upang maluwalhati ang kanilang sarili. Tignan natin ang Mark chapter 10, verse 35 to 37. Let's go Mark chapter 10 verse 35 and 37. Let's read together. 1, 2, 3. Then James and John, the son of Zebedee, came to him. Teacher, they said, we want you to do for us whatever we ask. What do you want me to do for you? He asked. They replied, let one of us sit at your right and the other at your left in your glory. Amen. 여러분, 야고보와 요한이 예수님 다른 것을 원한 것이 아니고요. 예수님 옆에서 높은 자리 차지하고 싶어서 예수님한테 요구하는 것을 보여주셨어요. 바로 이것이요, 죄인의 모습이라는 거예요. 자신이 높아지기 위해서 예수님이어도 십자가에 달려 죽으실 그 예수님이어도 자신의 높아지기를 원해서 이용하는 모습. 그것이 죄인의 모습이라는 것입니다. Makikita natin na nais nila Santiago at Juan na magkaroon ng mataas na posisyon katabi ni Jesus. Ito mismo ang larawan ng isang makasalanang tao. Nangangahulugan ito na ang mga makasalanan ay nagtataglay ng saloobin ng pagnanais at pagmamataas. Kahit na nangangahulugan ito ay pagkahanip kay Jesus upang iangat ang kanilang sarili. 그런 죄인들을 향해서요, 요한은 오늘 이 이야기를 통해서 7장의 내용을 통하여서 하나님 나라 백성인 그리스도인들이 무엇을 추구하며 살아가야 되는지 그 방법을 알려주고 있어요. 그리고 그것이 단순한 어떤 삶의 방식을 넘어 하나님의 나라에 대한 믿음을 가지고 살아가는 모든 그리스도인들의 신앙생활이라는 것을 가르쳐주고 있다는 것입니다. Sa gayong kasalanan, sa pamamagitan ng kwento ngayon, ipinapaliwanag ni Juan ang buhay na dapat ituloy ng Kristiyano, ang mga tao sa kaharian ng Diyos. Tinuturuan kita kung paano at ito ay higit na simpleng paraan ng pamumuhay, mamuhay ng may pananampalataya sa kaharian ng Diyos. Itinuturo nito sa atin ang tungkol sa reliyosong buhay ng lahat ng mga Kristiyanong pumupunta doon. 진정한 그리스도인의 삶은요, 예수님께서 보여주셨던 것처럼 자신의 명성과 인기와 무관하게 오직 하나님의 뜻에 목숨하기를 힘쓰며 살아가는 자들이 잤던 것이 바로 예수님의 삶의 방식이었고요. 그리고 그리스도를 따르는 자들이라는 이름으로 그리스도인이라고 붙여진 그들의 삶은 예수님의 삶의 방식으로 살아가야 한다는 거예요. 복음 8절과 10절 보겠습니다. Tignan natin ito. Ang isang tunay na buhay Kristiyano ay nagsisikap na magpagkakop lamang sa kalooban ng Diyos. Ano man ang iyong katanyagan o pagpapalidad tulad ng ipinakita ni Jesus, ito ay ang paraan ng pamumuhay ni Jesus.
At ang Kristiyano ay sumusunod kay Kristo ay dapat mamuhay ayon sa paraan ng pamumuhay ni Jesus. Tingnan natin ang verse 8 hanggang 10. John chapter 7, verse 8 and 10. Let's read it together. 1, 2, 3. Go to peace, and I am not going out of this peace, because for me the right time has not yet come. However, after his brothers had left for the peace, he went also, not publicly, but in secret. 여러분, 이것이 예수님의 삶의 방식이에요. 자신을 원하는 때가 아니고요. 자신을 드러내기 위해 살아갔던 것이 아니고요. 하늘 아버지의 뜻에 따라서 사셨던 삶이 예수님의 삶이었다는 것입니다. Ito ang paraan ng pamumuhay ni Jesus. Ang buhay ni Jesus ay hindi nabubuhay upang ipakilala ang kanyang sarili kahit kailan niyang gusto, kundi namumuhay siya ayon sa kalooban ng Ama na nasa langit. 여러분, 예수님의 이 모습은요, 오늘 본문뿐만이 아니고요, 지난 가나의 혼인잔치 장면에서도 동일하게 나타나요. 요한복음 2장 4절 함께 다시 볼까요? Ang ganitong bagay ay makikita hindi lamang sa ating talata ngayon, kundi maging sa anumang pangyayari tungkol sa kasalan sa Kana. Tingnan natin ang John chapter 2, verse 4. John chapter 2, verse 4. 1, 2, 3. Dear woman, why do you behold me? Jesus replied, my time has not yet come. Amen. 네. 예수님께서는요, 포도주가 떨어졌다라는 그 어머니가 부탁하는 그 부탁에도 자신의 때가 이르지 않았다라고 설명합니다. 그리고 하나님의 뜻에 따라 예수 그리스도로 인해서 이루어질 진정한 잔치에 대한 설명을 하시기 위해서 물을 포도주로 바꾸시는 표적을 행하시는 것을 볼 수 있습니다. Ipinaliwanag ni Jesus na hindi pa dumarating ang kanyang oras, kahit bilang tugon sa kahilingan ng kanyang ina na mauubusan na ng alak. At makikita natin na siyang gumagawa ng himala sa paggawa ng tubig na alak upang ipaliwanag ang tunay na piging na isinasagawa sa pamamagitan ni Jesucristo ayon sa kalooban ng Diyos. 이처럼 예수님께서는요, 자신이 드러난 때가 아닌 하나님께서 원하시는 때를 기다리시고 그 때에 맞춰서 살아가는 삶을 하셨다는 거예요. Sa ganitong paraan, hinihintay ni Jesus ang panahong ninanais ng Diyos, hindi ang panahong hinihayag ang kanyang sarili o kagustuhan at mamuhay ng naayon sa panahong iyon. 하지만 이것에 반대되는 삶의 방식이 있습니다. 바로 예수님의 형제들의 삶이었어요. 그리고 그것이 모든 주인의 삶입니다. 본문 4절 5절 보겠습니다. Gayunpaman, ang paraan ng pamumuhay na salungat dito ay ang buhay ng kapatid ni Jesus at ito ay ang buhay ng lahat ng makasalanan. Basahin natin ang John, verse 4 to 5. Let's read together. 1, 2, 3. No one wants to become publicly and secret. Since you are doing these things, show yourself to the world. For even his own brothers did not believe in me. 정확하게 그 형제들이요, 세상의 이치를 예수님에게 설명하면서 예수님을 가르쳐요. 예수님께서 세상에 드러나기를 원하고 있어요. 더 나아가서 그렇게 나타내지 않으면 형제들이 너의 형제들이라고 해도 믿지 않을 거야. 이 협박을 하는 모습을 볼 수 있어요. 여러분, 이 모습이 여러분과 저의 모습은 아닙니다. 이 모습이 여러분과 제가 예수님 협박하고 있는 모습은 아니라는 것을 이 시간 돌아보는 시간 되기에 소망합니다. Malinaw nating makikita na ipiniliwanag nila kay Jesus ang paraan at pamantayan ng mundo. Nais nilang ipakita ni Jesus ang kanyang sarili sa mundo at kaya ipakilala kung sino siya. Higit pa rito, tila ipinapahiwatig nila kung hindi niya ipinapakita ang kanyang sarili sa ganitong paraan, kahit sila ang kanyang mga kapatid ay hindi naniniwala sa kanya. Naway maging pagkakataon ito para ating suriin ang ating sarili at pag-isipan kung ang ganitong pag-uugali at pananaw ay makikita rin sa ating buhay at sa iyo at sa akin. Dito ko na tatapusin at ang ating mensahe ngayon. 오늘 말씀을 읽겠습니다. 오늘 우리가 예수님의 삶의 방식과
죄인들의 삶의 방식을 한번 살펴봤습니다. 예수님께서는 언제나 자신의 원함이나 자신을 위한 삶이 아니었고 하나님의 원함과 하나님의 때와 그분의 약속을 성취하기 위한 삶을 살아내셨습니다. Ngayon ay sinusuri natin o tinitignan natin ang pamumuhay ni Jesus at ang pamumuhay ng mga makasalanan, dalawang bagay ito. Hindi kailanman namuhay sa Jesus ayon sa kanyang sariling kahangarin o kagustuhan para sa kanyang sarili, kundi namuhay upang tuparin ang kalooban ng Diyos at ang panahon iyon at ang kanyang pangako. 그것의 반대로 모든 죄인들은 하나님보다 나의 원함, 자신의 원함, 하나님보다 자신을 위한 하나님이라도 이용해서 자신의 이름을 높이고 높은 자리와 많은 재물을 얻기 위해 살아가는 삶을 우리가 볼 수 있었습니다. Sa kabaligtaran, nakita po ang lahat ng makasalanan na bubuhay upang matupad ang kanilang sariling mga hangarin sa halip ng kalooban ng Diyos. Ginagamit maging ang Diyos para sa kanilang sariling kapakanan upang dahilan ang kanilang sariling pangalan at makamit ang mataas na posisyon at malaking kayamanan. 그런데요, 그런 죄인들 중에 예수 그리스도를 따르는 자들이 있고요. 그들을 우리는 그리스도인이라고 부릅니다. Ngunit sa lahat ng mga kasalanan ito, may mga sumusunod pa rin kay Jesucristo at ito ang mga tinatawag na mga Kristiyano. 그리스도인들의 삶이 어떻습니까? 자신의 원함보다 하나님의 뜻을 구합니다. 자신의 높아짐보다 하나님의 영광을 위하여 영광을 선포하면서 살아갑니다. 이 땅에서 그렇게 살아가요. Ano ang buhay ng mga Kristiyano? Nabubuhay sila sa mundong ito bilang mga taong mas pinapahalagahan ang kalooban ng Diyos kaysa sa sarili nilang hangarin. Ipinapahayag at dinuluwalhati nila ang Diyos kaysa sa sarili nilang kadakilaan. 그리고 그런 삶이 결코 그들에게 손해로 여겨지거나요. 가치 없다고 여겨지지 않는다는 것입니다. 오히려 진정한 가치가 예수 그리스도가 되어서 가치 있는 삶을 살아가게 되어지더라는 거예요. 여러분과 저의 삶이요, 진정한 가치 대신 그 예수 그리스도 때문에 그 예수 그리스도를 따르는 진정한 그리스도인의 삶이길 간절히 소망합니다. Gayunman, hindi lang kailangang ituring ang gayong buhay bilang isang kawalan o walang halaga. Sa halip, si Jesucristo na Diyos ang nagiging tunay na halaga na umakay sa kanila upang mamuhay ng may mahalagang buhay. Taimtim akong umaasa na ang buhay mo at ang buhay ko ay magiging isang buhay na tunay na isang Kristiyano na sumusunod kay Jesucristo na siyang tunay na halaga at ng ating buhay. How about you and I? Are you a Christian? When I read the Bible, there is very funny story. Many funny stories. Many people they want to teach Jesus Christ. For example, Peter want to teach Jesus Christ. Teacher, fishing is my profession area. So please follow me. How about this family of Jesus Christ? They teach to Jesus. My brother, I think you don't know the value of word. What is the value of word? Please follow. But always Jesus Christ teaches us, I am value. I am a real value. For the word, for the hand. What do you want to follow? Do you want to follow the word? Or do you want to follow Jesus Christ? Please. There is only two ways. There is no another way.
Jesus Christ or the world. If you are a real Christian, you can proclaim through His name. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. I have decided to follow Jesus. Even if we are hard time. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Can you roll it once again? I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. How many months of it? All turning back to follow Jesus. Toward His island, the holy wonders. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning behind me. The word behind me. The cross before me. The word behind me. The cross before me. The word behind me. The cross before me. No turning back. No turning. I have decided. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. And go back to the Lord Jesus Christ. Yes, Lord. I have decided. No turning back. No turning back. I have decided. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Come on, church. Let's proclaim in front of Jesus Christ. Lord, yes, Lord. Through this time, through this moment, I want to proclaim once again and remind once again. I have decided to follow you. Even we have hard time, even we have many issues and problem around, but I want to follow you. Lord, please lead me, please
God. Please be with us. Even our name, even our position is not to be higher. It doesn't matter for our life because you are our highest position and you are my highest value. So we want to follow you. Can you proclaim together? Can you decide once again in front of our Jesus Christ? Do you want to live as a Christian? Yes, God. Amen. Before we pray, let's shout to Jesus' name once. Lord, I want. Lord, I want. Our future life. Let us live as a real Christian so that I don't want to ask you what I want. I want to ask you what you want in my life. So let's proclaim our Jesus Christ one. Let's shout to Jesus name one. Let's pray together. 1, 2, 3. Jesus!
want to follow your will. But we want to give our weakness, our will, our strength, our none of things on your right hand, Lord. Please help our bad things, Lord. And please remove our sinful things in our life, dear Lord, so that please, from your glory, please, for our life to your will and plan. Lord, we proclaim that we are sinners. But what we are under your grace for you, Lord. So we desire, we proclaim once again, we want to live as your dear passion. Please be with us. Please help us. Lead us and guide us. Lord, please remember this our Grace Church and the New Creation Church. So that many people see you are alive through their life, through this church, you know. Please show you are very through this church and the new church. I want to see. We want to see your working and your will and your plan through our ministry. Please be with us. Thank you so much. Thank you so much. Every glory for your hands. We pray in Jesus' name. Amen. Amen. Maraming salamat po sa salita ng Diyos na narinig natin ngayong umaga. So lahat po tayo nilang-bless sa salita ng Diyos na ating narinig ngayong umaga. Ngayon po, nag-aako tayo sa ating mga pilinis. Sing together sa pagdating pa. Let's pray. Our Heavenly Father, thank you so much for all the blessings you have given us. Thank you so much for providing what we need and for always taking care of us. As we give this offering, we want to give it with great heart, and please help us to always remember everything is not from us, but everything we have is from you. Please help us to put our words not on the word but on you. So it may be used for your glory and the word for your kingdom. And may you bless each one of us who gives this offering with grateful heart. May you continue to lead our lives into your way. All these things we pray in the name
every Wednesday dito po sa church. Every 6 p.m. po. Then online Bible study po every Friday at 7 p.m. Then praise and worship practice po every Sunday po before we start our worship service. Then job share and praying after po ng ating service. Mag-gather po tayo para magkaroon po tayo ng share. Okay, the online Bible study. Yeah. On Friday, every Friday we meet online Bible study. But this coming Thursday. This coming Friday is the last day of online Bible study. But we will discuss about, we will continue to develop our Bible study, which is the best way for you can join as much as you can join. Not just one people, sometimes no people. I think because of online. But the purpose is we should know God more and more. And continue. Until Jesus come or you go to heaven. We should study until we die. Amen? We don't stop. Okay. Yes? So visitor Christine Joy Oxiano. Aki Umari. Did you understand the English? Yes. You can understand the Korean or? If you can understand Korean, you can speak Korean also. Thank you so much for your visiting. You don't have any announcement? I have one announcement. Youth fellowship. Very important in our church. When? Who is the leader of youth? Okay, you want to say something to? Okay. Oliver Titus. So, good morning po sa ating lahat. So, next week po is magkakaroon po tayo ng youth fellowship po for youth. And then, kung sino po yung mga gustong umattend na youth is, welcome po sila. Ang oras po natin ay 1 p.m. to 4:30 lang naman po. Yun lang naman po. Thank you po. You need? You don't need to. It's not just to simply say and nicely say that they are our future. Who is the above the 50 years old? 50 years old. Who? We don't know when God called you. But
please pray for them. And then, if you have heard to support them, we can. What do you need? The food? Do you have multiplier? Hello? How will you buy food? They are very faithful, so not prepare already. It's okay. So please emphasize once again, if you have heard, we support them and support. Yeah. Okay? If you don't have any announcement, you stand up together. I will dance for you. And close your eyes and bow down your head. May the grace of our Lord Jesus Christ, who died on the cross for God's salvation, and the love of